sa Alerto 24. Isang babae na may diferensya umano sa pag-iisip ang nagtangkang magpasagasa sa Commonwealth Avenue sa lungsod ng Quezon. Nang pigilan siya ay nagwala ang babae. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24 eksklusibo. Nung una inakalang nasagasaan ang babae ito, naagaw eksenang nakahiga, hindi lang basta sa gilid kundi sa gitna pa mismo ng Commonwealth Avenue at nooy pinagkahaguluhan ng mga tao bandang alas 3 na madaling araw. Nang aming lapitan, noon lang namin napagtanto na siya pala'y di nasagasaan, kundi nooy nagpapasagasa pa lamang. Gulat kami, akala ba para lang pasahero yung taxi. Hinarang niya. Buti yung driver. Kung Moreno sabay umiwas, pagdating rito biglang humiga dyan, oh. Ang dahilan kung bakit gusto na raw niyang wakasan ang kanyang buhay. Malapit na raw kasi ang katapusan ng mundo. May sinasabi sana December 10 daw, 2011, birthday ng tatay niya, mamamatay daw lahat ng tatay. Para bang nasaniban ba? Lahat na yung ganun katawan niya, tapos para mang kinurente. At dahil nga sa ayaw raw umalis na nakahigang babae, minabuti ng mga taga roon, nabitbitin na siya, kesa raw mauwi pa sa isang malaking trahedya ang lahat. Pero imbis na matuwa sa mga nagmalasakit sa kanya, mga adik! pati nga aming kameraman, nadamay na rin. Huwag kang pabidyo-bidyo dyan, ha? Ayaw mo mamatay ng maaga. May mga pagkakataon pa nga na tila nais ng ibida ang taglay umanong kakaibang lakas. At makalipas ang ilang sandali, muli na naman siyang nagpapasagasa sa gitna ng daan. Pati dambuhalang truck, di kinakatukunan. At sa pagkakataong ito, di na siya pumayag pang magpabitbit sa mga umaawat sa kanya. Napakalma lang ang naturang babae nang dumating na ang mga pulis at isang nagpakilalang kamag-anak. Ayon dito, may diferensya raw sa pag-iisip ang naturang babae at sadyang nag-aamok kapag di nakakainom ng gamot. Pag sinusumpong po siya ay tumatakbo, napagamot ko na nga po. Para matiyak na wala ng aberya, inihatid ng mga pulis sa bahay ang kanina'y nagwawalang babae. Nangako naman ang nagpakilalang kamag-anak na di niya pababayaan ang naturang babae. Oscar Oida, naka-Alerto 24. Isang pulis ang inireklamo ng panunutok ng baril ng kanyang mga kapitbahay sa lungsod ng Caloocan. Si Tricia Zafra, naka-Alerto 24 eksklusibo. Maghahating gabi ng katukin ng mga pulis ang bahay na ito sa Phase 1 Package 3, Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan. Ang kanilang sadya, ang kanilang kabaro na si PO1 Maximo Caramol, isang pulis Bulacan. Ano nangyari? Ako, sir, tinutukan niyo ako eh. Bubulutan niyo. Binuran niyo ako sa kanto. Ayan yung mga tanong sa... Kusa namang sumama ang pulis. Di umano, nakasamaan ito ng tingin at nakasagutan ng mga kapitbahay na sina Marybeth Santos, Jomel Mimay at Angelito Bakyanlan saka naglabas ng baril. Ang purok leader naman daw ng mga tanod sa lugar na si Gander Reyno na umawat sa gulo, tinutukan ng baril. Todo tanggi naman si Caramol sa mga akusasyon sa kanya. Wala rin ang itinuturong baril. Naginawag po sila, nakatingin po ako. Nagsalita po siya, sabi niya, pag tingin mo. Siya, hindi ako. Dapat yan, bali sinabi. Ngayon, tumawag nga kami kasi pinunutan mo kami. Nandun ka pa lang sa kanto eh. Pinunutan. Diyos ko naman. Hindi ako makakatal ng ganito sa takot kung hindi ako nakakita ng baril. Pinun kasi may threat sa akin dyan. Kaya... Kasi nagkakilala na kayo. Pamang hinala ko sa lahat ng tao dyan eh. May threat sa akin dyan. Pwede mo sa akin may iwasan na ganun. Para di na lumaki ang gulo, pinayuhan ng mga pulis ang magkabilang panig na magkasundo muna at palampasin ang nangyari sa pagkakataong ito. Total naman daw, magkakapit bahay sila at tiyak na magkikita sila. Sa huli, tila nalimutan rin ng mga nagreklamo ang nangyari. Hindi naman na po. Nagpirmahan sa blotter ang magkabilang panig bilang kasunduan. Nagkamayan ang mga nag-away. Pero oras daw na ito ay maulit. Diretso demanda at kulong na ang aabuti ng inireklamo. Tricia Zafra, naka-Alerto 24. Ilang armas at mga bala ang nasabat ng mga otoridad nang salakay nila ang bahay ng kapatid ng alkalde ng Talisay, Batangas. Nakatutok si Jiggy Manicad, exclusive. Ito ang mga litrato sa raid sa bahay ni Bartolome Manintim sa Talisay, Batangas. Kuha ito ng Region 4A CIDG. Sa bisa ng isang search warrant, pinasok ng mga otoridad ang bahay ng kapatid ng alkalde ng Talisay, Batangas nung nakaraang Miyerkules dahil sa impormasyong may mga armas ito.
Nakuha sa raid ang isang shotgun, pistola at 3 bala ng M203 grenade launcher. During our search, he was possessing these firearms na according to him, these firearms are owned by other individuals. Ipinagarap ng kasong illegal possession of firearms si Maning Tim. Pero mas malaking problema niya ay ang mga bala ng grenade launcher na pumapasok sa explosives. Yung barrel, yung illegal possession of firearms, pwede he can post bail in that separate case, but yung sa explosives, no bail ito. That is a non-bailable offense. Katwiran daw ng suspect, habilin lamang sa kanya mga balang ito. Pero hindi binabaliwala ng mga pulis ang posibilidad na kaugnayan nito sa mga private armed groups. As far as we are concerned, I think hindi naman ganun ka na may maintain siyang private armed groups. Although we do not rule out the possibility na he might be holding pugs. Kagabi sinadya ng GMA News si Maning Tim sa Talisay PNP Detention Cell. Pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag. Jiggy Manika, Nakatutok, 24 Oras. Lumutang sa